Kinsa na may andam nga mapakpak ug moambak dira sa itong buhi nga Dios. Amen. Dapat lang ato nang dayigon atong buhi nga Dios kay tinuod siya nga Dios atong kinabuhi ug maayo siya sukad pa kaniadto. Nagbuhi siya sa imong kinabuhi ug hantod karon wala kanya gipasagdan. Giampingan ka sa Dios gikan sa imong pagmata, gikan sa imong pagtulog hantod karon muna nako kay nagpagpasalamat sa itong buhi nga Dios. As an exchange of that, unsa imong pwede nga mahimo sa itong buhi nga Dios? Atong dayigon atong buhi nga Diyos. Amen. Hallelujah. Let us worship the Lord this morning. Dayigon ka o Diyos. Pwede natin makato mga kamot. Makato mga kamot. Yan. Hallelujah. Ayog sayangi, ayog kawangi ang oras karon. Yatag imong the best kapag dayig sa iya. Ginatanaw niya imong kasing-kasing igsoon. Ginatanaw ka niya. Inisin niyo na para kanimo. Inisin niyo na ang kanang imong kamot. Madayig ka niya. Ang imong mga tiil, magkaambak ka niya. Come on, let us worship the Lord. Hallelujah. On. Hallelujah. Magkasinggit, magkadawid. Sa pagmayang magadayig, magalungsong, magasayaw, ang galan mo, ikabayaw, magasinggit, magadayig, magalungsong, magasayaw, ang galan mo, ikabayaw, mag-aawit, sa pagmayang magadayig, magaluso, magasayaw, ang dahil mo, ikabayaw. Hallelujah! Yatag mo na best na pagkain sa buhay nga Diyos. Come on! Una pa rin mo makita yung suhon. Pagkain sa natin buhay nga Diyos. Yes, Lord. Iban sa pagpaubos sa abong Come on, let us worship the Lord. Doon tabi kanimo abahan. Come on. Sa pagpataas sa abong pagkapagan. Pwede ba naman baka ng ito? Magasinggit, mag-aawit sa pagmayang magadayig, magaluso, magasayaw, ang dagat mo, ikabayaw. Magasinggit, mag-aawit sa pagmayang magadayig, magaluso, magasayaw, ang dagat mo, ikabayaw. Jesus. Hallelujah! Nalihigan sa Ginoo, nalihigan sa Igsoon, nalihigan ang Ginoo. Ginoo mo kusog, Ginoo mo kinabuhi. Ang ayan ka sa mga magkaigsoon. Good! Kahul kami kanimo amahan. Come on! Wala man yung matag sa bagong buhay nga Diyos. Sa pagpaubos sa abong kaugalingon. Lord, let us worship the Lord. Tuol kami kanimo amahan. Iban sa pagpataas sa abong pagkapagdagon. Magasinggit, mag-aawit sa pagmayang magadayig, magaluso,
sa pagmaya, magdadaig, magkalukso, magkasayaw, ang dalan mo, ikabayaw, magkasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magdadaig, magkalukso, magkasayaw, ang galan mo, igabayaw, magkasinggit, Ihatagi mo the best kapag dahil sa tubuhin ng Diyos karong adlaw. Dahil nga, iyan ka na nangyigo ng Diyos. Magkasayaw, ang galan mo, ikabayawan. Magkasinggit, magkadahin, magpagmaya, magkadahin, magkalugso, magkasayaw, ang galan mo, ikabayaw. Magkasinggit, magkadahin, sa pagmaya, magdadahin, magkalukso, magkasayaw, ang galan mo, ikabayaw, Jesus. Come on! Let's worship the Lord! Come on! Give Him praise! Give Him praise! Hallelujah! Naigon ka, O Diyos! Salamat sa tanan, Ginoo! Salamat! Kailan ka na naigon? Salamat, Lord. Kaya may mo dahil sa itong buhay nga Diyos. Amen. Gikan pa sa una, hantod karon. Wala gin nag-ausap ang Ginoo. Ginagigugma kanimo. No, dagan na kayong nangawala. Dagan na kayong mga unlucky kayo ba? Wala giswerte, pero ikaw, nagabarog gihapon ka diri. Ug sana sa katimaan, igsuon nga, nakay-purpose pa diri sa kalibutan. Iyak ang gipalangga, no? So today, as we continue to worship, gusto ko i-share nga verse sa inyo, Matthew 5 verse 8. Ano siya, Drio? Blessed are the pure in heart, for they will see God. Aron niya sa totong kagalingon, pure ba nga itong kasing-kasing? Maybe dugay na to sa church, and siguro nagihapoy mga mali sa itong mga kasing-kasing, nagihapoy mga issues, na yung mga kalagot, mga kapungot, kasinag. You know what? Kung naana igsoon, dili makapenetrate ang blessings. Dili makaduol, no? Ang Ginoo sa imong kinabuhi. That's why usay makaingon ka, dugay naman ako ning ginampo. Dugay naman ako ning ginampo ning sakita, hadto karon wa mangyapon ko naayo. Dugay naman ako ning ginampo ning balaya, pero hadto wala mangyapon ni manabayran. Dugay na kayo ni na ginampo ning ani nga sitwasyon, pero mao lang gihapon. Siguro may problema sa tong kasing-kasing. That's why dili kayo makapenetrate ang blessings ni Lord. Because it is impossible, manggod. Imposible kayo nga tinuod nga follower ni Christ. If mali atong kasing-kasing, if na mga issues sa itong mga kinabuhi, sa itong kasing-kasing. And this is the time, soon, atong ipalimpyo, no? Atong ipalimpyo din sa itong buhay nga Diyos. Amen? Isa lang ka-desisyon, igsoon mo. Pwede mabago ang tanan. There is a reversal of the situation. Kung imong ihatag ang imong kasing-kasing o ipalimpyo diha sa itong buhay nga Diyos. Today, let us worship the Lord. Let us humble ourselves. Mangluhod tayo soon. Magpalimpyo ta. I-purify na to. Magpalimpyo ta sa itong kasing-kasing. Yes, Lord. Kami diri, Ginoo Diyos. Hallelujah. Come on. Purify my heart. Let me be as gold in precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, a pure gold, refiner's fire. Come on, let us worship the Lord. My heart's one desire is to be
choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Come on. Ginatanaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing soon. Ipalimpyo na na. Wala tayo lahat ipangandoy kundi ang Ginoo lang. Come on, let us worship Him. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refinder's fire. My heart's one desire, come on, is to be holy, set apart for you, Lord. Come on, I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Come on, let us worship Him. Nagatanaw sa simong kasing-kasing igsoon. Kung gusto nimo nga mabalay yung sitwasyon, kung gusto nimo nga maglihok ang Ginoo sa imong kasing-kasing, maglihok ang Ginoo sa imong kinabuhi, duol ka niya igsoon, duol ka niya. Ipalimpyo na ang imong kasing-kasing. Andam siya na mag-aawat ka na. Andam siya makipagstorya ka nimo. Andam siya kadawaton ka. Come on. Come on. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord this morning. Feel the presence of the Lord. Feel the presence of the Lord this morning. He is here. Nagatanaw sa mga kasing-kasing son. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Let's feel the presence of the Lord. Lord, hallelujah. I choose to be holy, set apart for you, Lord. And I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Yung pala iyong pagtulong, pagtaguyod sa gawain ay serbisyo yan. May sa banal na kasulatan, lahat ng mga mananampalataya ay tinatawag na ministro. May pera o walang pera, you are a minister of God. Christ said, hold on to what you have until the end. Patuloy kang maglingkod. Huwag mong paitulutan na ang pagdinig ay maghahalang sa iyo. Kung kamay ay dumadanas ng kahirapan, dumadanas ng mga pagsubok, ng trials, yan daw ay nakakatulong para mapatibay yung ating endurance. Kaya ay mahirap, huwag kang matakot sapagkat kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Sa tubig man, sa apoy man, kasama natin ang Diyos.
Mayroong kasabihan na nagsasabi, you can give without loving, but you cannot love without giving. Nandiyan palagi ang pagbibigay, basta ikaw ay nagmamahal. Say amen? Generosity is love in action. Gusto niyo bang tumibay ang inyong pananampalataya? Romans 10 verse 17 ang sabi, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya anong dapat natin gawin araw-araw? Palakihin mo! Palakihin mo ang iyong pananampalataya by hearing, by studying, by understanding, and by applying the word of God. Revelation chapter 3, verses 14 to 22. It says, write this letter to the angel of the church in Laodicea. This is the message from the one who is the Amen, means the God. The faithful means the God. The true means the God. The beginning or source of life means the God. Si God ang nagsulat or nagpasulat. I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich. I have everything I want. I don't need anything or a thing. You don't realize that you are rich and miserable and poor and blind and naked. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire, then you will be rich. Also, buy white garments from me, so you will not be shamed by your nakedness, an ointment for your eyes, so you will be able to see. I correct and discipline everyone I love. So be diligent and turn from your indifference. Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in, and we will share a meal together as friends. Those who are victorious will sit with me on my throne, just as I was victorious and sat with my Father on his throne. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. Okay, time begins. Kaigsunan, nakaagi na ba mo o kaning nagsuka mo? Di ay mga advice, perhaps this is scientific. Nagsuka mo, take a break from solid food. Are you listening? Even if you feel like eating, bisan kakanunon pa ka, undang ilang usa kay nagsuka mo ka. Stay hydrated by sucking on ice, chips, or frozen fruits, pops. Temporarily, stop taking oral medicine. Slowly and bland foods. Once you are back on solid food, eat small meals every few hours. Minamahal, ang ating pong pag-usapan sa umagang ito ay tungkol po sa Church of Laodicea. Ewan ko kung maipakita dyan yung 7 simbahan bilang bahagi po ng ating review ay pakiswing lang ng ano ko, ito na, no? We have studied about Ephesus, ito dito, ito yung tinatawag na loveless church, stricto, subalit kulang sa pag-ibig, Smyrna,
of course, yung Gilutos, persecuted church, Pergamos, yan yung simbahan na hindi talaga compromising pero takot mag-rebuke. Then punta tayo sa Thyatira. Yun yung compromising at saka itong Sardis, maalaala ba ninyo? At ganun din, pero ang Philadelphia, ito yung pinaka-good na simbahan katulad ng Smyrna. Ngayon, punta po tayo sa Laodicea, ating alam na ang mga lugar na ito ay hanggang ngayon nandiyan pa yung lugar. Pero bago na mga structure, yan ay sa modern Turkey. Ngayon, ang simbahan, ang Laodicea po, mga minamahal, ay pinakamayaman na lugar sa area ng Turkey. Sinong gusto dito mayaman? Amen. Hindi masama maging mayaman, subalit dito ay naging masama na sila ay naging mayaman. But let me tell you that to be rich is not bad. Now, sabi ng Panginoong Jesucristo na sila ay pobre. Pero sabi nila mayaman sila. Yan yung kanilang claim. Sila ay mayaman. Pero sabi ng Panginoon, kayo ay mga pobre. Ngayon, sila ay masisipag. Subalit, sabi ng Panginoon, wala kayong gana sa mga espiritual na mga bagay. Talagang mayaman sila, mga minamahal. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kulang. Kayo ay hindi mainit. Kayo ay hindi malamig. Yan ay naihango na kwento ayon sa kalagayan locally, pakibalik, geographically, pakibalik. Hindi kaya? Okay. Itong Laodicea ay isa siyang lugar na napakayaman. Nandito ang mga bangko, nandito ang mga hospitals, nandito ang, basta, tungkol sa pera, hindi sila nawawalan ng pera. Napakayaman lang. Sinong gustong ganon? Hindi nawawalan ng pera. Pero mukhang nawalan sila ng Diyos. Kaya ang Diyos ay hindi nasiyahan. Bagamat mahal pa rin ng Diyos ang lahat ng mga tao, katulad ng mga mayayaman, isa sa kanilang problema ay kulang sila ng tubig. Ngayon, dahil doon sa Hierapolis, dito banda ang Hierapolis, nandun banda yung Colossae sa itaas, yung Hierapolis ay mayroon silang tinatawag na hot spring. Sino gustong maligo sa hot spring? Yung hot spring na yon, mga minamahal, ay mayroon tinatawag na healing power. Healing power po yung hot spring na yon. At yun namang tubig galing sa Colossae ay malamig at mayroon tinatawag na refreshing power. Ngayon, gusto nilang magkaroon ng tubig. Parang katulad sila ng Singapore. I was in Singapore, of course. Yung Singapore, walang sariling tubig yan sa lupa. Kumukuha yan sila sa Malaysia. Mabuti naman, kaibigan ng Malaysia. Ngayon, itong Laodicea, ang problema ay tubig. Kaya gumawa sila ng tinatawag na aqueduct. Nagtanong ako kay Macadis at tiningnan ko kung ano ibig sabihin ng aqueduct. Daluyan lang ng tubig yan siya na parang tumutulay yung tubig doon. Ang iba ay sarado, ang iba ay bukas. Pinaghalo nila, pinagsalubong nila ang malamig na tubig na galing sa Colossae at ang mainit na tubig na galing sa Hierapolis. At ang nangyari, pagdating doon sa kanila, nung kanilang tikman, hindi malamig, hindi mainit, kundi maligamgam. At sabi ng Panginoon, naging katulad niyan yung inyong paglilingkod sa akin. Hindi kayo mainit,
hindi nakapagbibigay ng kagalingan yung mga mananampalataya na alanganin, wala man lang masabi sa kanilang kapitbahay. Pagdating naman doon sa hindi rin malamig, sabi ng Panginoon, na sana yung malamig nakaka-refresh. Na ibig sabihin, yung totoong mananampalataya ay nakapagpapalakas ng pananampalataya ng ibang mga tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, isusuka ko kayo. Yan ang sabi niya. Laodicean church is a lukewarm church. Mga minamahal. Kaya ang sabi ng Panginoon, gumawa kayo ng paraan para kayo ay maging masigla. Ulitin ko, yung salitang amen, ibig sabihin, God. Yung salitang faithful, ibig sabihin, God. Yung salitang truth, ibig sabihin, God. Yung source of the creation, ibig sabihin, God. Mga minamahal, ang tanong, ano ang solusyon na pinrescribe ng Panginoong Jesucristo para sa Laodicean Church upang sa ganon, maitama ang kanilang paglilingkod. Sa umagang ito, pag-aralan natin yung paksa o title ng ating mensahe tungkol sa serving God enthusiastically, na ibig sabihin rightly. Ang mainit na paglilingkod ay siyang tama na paglilingkod. Ulitin ko, ang mainit na paglilingkod ay siyang tama na paglilingkod. Kung hindi ka mainit na paglilingkod, nakaupo ka lang. Membro ka sa purupungko, pakapi-kapi, pamati pauli. Sabi ng Panginoon, isuka kita. Now, hindi ibig sabihin that hindi ka na mahal ng Panginoon. Subalit, hindi ka tanggap-tanggap sa panlasa ng Panginoon yung mananampalataya na hanggang paupo-upo lang, pakinig-kinig lang, pakapi-kapi lang, at pauwi. Pagkatapos wala na. Pagdating ng Sabado o ng Linggo, nakakalimot. Na kung dati, ginagawang dahilan ang kabisihan, ngayon ginagawang dahilan ang pandemic. Sabi ng Panginoon, isusuka kita. Pero, ang Diyos, dahil mahal niya ang lahat ng tao, sabi niya, I'm giving you the solution. At yan ngayon yung ating pag-aralan, solutions in order to serve God enthusiastically. Revelation chapter 14, verse 22. Sinong gusto dito nakatanggap-tanggap yung kanyang paglilingkod sa Panginoon? Say amen. Minsan po, si Haring Belshazzar ay nanaginip siya tungkol sa kamay na nagsulat. At ang sulat doon is mini tekel aparsin. Sabi niya, haan ko maawatam, hindi ko maintindihan, mabuti na lang, mayroong lingkod ng Panginoon, mga minamahal na si Daniel, at sinagot siya at sinabi sa kanya, ito ang ibig sabihin, binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon, ang iyong pagiging hari ay galing sa Panginoon, ang iyong karunungan ay galing sa Panginoon, subalit hindi tama ang iyong paglilingkod. Ibig sabihin, mini tekel aparsin, you are weighed but found lacking. Tinimbang ka, subalit kulang. Ang aking tanong ngayon sa umbagang ito, kung ikaw ang magtitimbang sa iyong sarili, ano kaya ang masabi mo? Sapat kaya? Totoo kayang mainit ang iyong paglilingkod? Totoo kaya na wala kang dahilan kung bakit hindi ka nakakarating? Totoo kaya na puro ka mayroong paraan kapag sa gawain ng Panginoon? May mga tao na kapag sa gawain ng Panginoon, puro mayroong dahilan. Ulan, init, ngayon, pandemic. I warn you, brothers and sisters, Jesus Christ said, I will spew you out. Isusuka kita. Now, mahal pa rin tayo ng Panginoon katulad ng Laodicea. Kaya, sabi ng Panginoon, ito ang solusyon. I'm giving you at least 3 solutions
in order to serve God enthusiastically. Sino gusto? Enthusiastic. Kapag sinasabi natin enthusiastic ibig sabihin inside, theo means God. Na kung totoo na si Kristo, ang Diyos ang naghahari sa iyo, hindi ka lampa, hindi ka duwag. Yan po yung totoo. I believe on the four temperaments of personality. But once you have Christ, you need to be strong. You need to be enthusiastic. Kalukuhan yan. Panlilin lang yan ng kaaway na sabihin mo, melancholic ako, sabihin mo, phlegmatic ako. No! Ang Panginoon ay masigasig. Ang Panginoon ay makapangyarihan. It is not really a question kung naniniwala ka o hindi. Ang question is, it is the question of ignorance. You are living in ignorance. You do not know that the God that lives in you is a powerful God. He can do everything through you. Yours is simply to believe and obey God. And here we are right now. Solution number 1. In verse 18, mga minamahal, it says right here, kasi sabi dito sa sa verse 16, but since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich. Sabi mo, mayaman ka. I have everything I want. Ganun sila. I don't need anything. You don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So I advise you to buy what? Buy pure gold. Buy pure gold. Mga minamahal, yan po yung advice ng hari ng mga hari. Yung pinakamayaman, yung may-ari ng daigdig o ng langit at ng daigdig at may-ari ng iyong buhay. Ang may-ari ng iyong buhay, pakinggan po natin, ito ang kanyang advice, buy pure gold. Kapag ikaw ay mayroong gold, mayaman ka, pulubi. Seemingly, ayaw ng Diyos na maglingkod ka, na pulubi ka. At pangalawa, mukhang mahirap gamitin ng Diyos. Mukha lang yung pulubi. But, of course, ang tinutukoy po dito na pure gold, mga minamahal, is not the material gold, but it is the spiritual gold. Na dapat mayaman tayo sa spiritual na mga bagay, mga minamahal. The Laodicean church were known to be very rich in gold. Very rich, that they even rejected the offer of the Roman Empire to help them rebuild their city when it was destroyed by an earthquake. One of the most powerful earthquakes struck 27 BCE, before Common Era, means before Christ. During the reign of Emperor Augustus, ang sabi ng Roman Empire, we will help you rebuild your city. Subalit sabi nila, mayaman kami. Hindi namin kailangan ang tulong ninyo. At ganon din ang nangyari para sa kanila. Ibinaliwala na nila ang Panginoon. Ang simbahan ay nahawaan ng syudad na dapat ang simbahan ang maghawa ng community. Wala na silang panahon sa Panginoon, mga minamahal. Subalit gusto kong sabihin sa inyo, yung pure gold na tinutukoy dito is the lasting one, which is a spiritual one. It will never fade. The value is higher, mga minamahal. Yan po ay spiritual treasure. Heavenly treasure. Sabi po ng Colossians 3:1, dahil ikaw ay nabuhay na, means your spirit is resurrected. Hanapin mo ang mga bagay na mga makalangit. Ibig sabihin, yung ating focus ay dapat langit, mga minamahal.
Yes, nandito tayo sa lupa, subalit dapat ating maintindihan na ang ating focus sa ating gawain ay panglangit po, mga minamahal, hindi po sa mundo. Kaya ang sabi naman na nakasulatan in Proverbs chapter 2 verse 4, kapag atin daw pong hanapin ang salita ng Panginoon, katulad ng paghanap ng treasure, hahaba po ang ating buhay, mga minamahal. Gusto po ba nating hahaba ang ating buhay? Yes, of course. Gusto ko lang sabihin sa inyo, nang sinabi ng Panginoon Kristo na you buy gold, pure gold from me. Jesus wants to do business with the Laodiceans. Sinong gusto sa inyo makipag-partner sa Panginoon? Walang failure, basta Panginoon ang ating partner sa ating paglilingkod. Amen. But remember, first, He counseled them to buy a certain kind of gold, a refined gold of character that comes from the fires of testing. This is not a monetary transaction. Tayo kapag tinatanong tayo, gusto ba natin ng pagpapala? Amen. Gusto pa ba natin buhusan ng pagpapala? Amen. Gusto ba natin lunuron ta o kaning panalangin? Amen. Mga minamahal, ang gusto po ng Panginoon, dito po tayo, yayaman tayo sa salita ng Panginoon. Bakit po ang salita ng Panginoon? Yan po yung ating batayan ng ating tinatawag na currency or pananampalataya. Diyan po nakabatay ang ating pananampalataya. It's good na nagtitake note po tayo, subalit gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po sapat na nagtitake note tayo. Dapat inyong pinag-aaralan ang salita ng Panginoon maging sa pag-uwi po nyo sa inyong bahay, katulad ng Berean Church, that is Acts chapter 17 verse 11. Pagkatapos nilang magsamba, pag-uwi na sa bahay, nag-aaral sila. Pero ano ang ginagawa ng mga Christians ngayon? Pag-uwi sa bahay, ano ang ginagawa? Kuminsan nga, nasa simbahan pa, ano ang ginagawa? Pero ang mga Berean Church, sabi, they were noble Christians, mga minamahal. Kaya, ang gusto ko pong ipapahiwatig sa inyo ngayon, gusto po ba nating yumaman sa harapan ng Panginoon? Now, let me tell you, gusto ng Panginoon na ibigay sa atin ang mga material na mga bagay. Subalit gusto niya muna na mayroon tayong spiritual foundation. Because generally, hindi lahat, subalit karamihan. Kapag wala pang pera, lumuluhod sa Panginoon, manalangin, naghahanap ng trabaho, subalit kapag may pera na at may trabaho, iniiwanan na ang Panginoon. At maaring isa kayo doon noon, mabuti na lang nagbago kayo. Karamihan na mayroong pera, iniiwanan na nila ang Panginoon, katulad nitong Laodicea, mga minamahal. Subalit, bilang pastor, hinihikayat ko ang bawat isa, gusto po ba natin na maging totoong mainit ang ating paglilingkod sa Panginoon? Ilapit natin palagi ang ating mga buhay sa salita ng Panginoon araw-araw. Dapat ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon araw-araw. Dapat ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon sapagkat yan lamang ang tanging paraan, lalo na sa ating panahon ngayon. Do not make a reason na ikaw ay busy. Yan ay panlilin lang ng kaaway and you are very ignorant. Ignorante ka na mananampalataya. Yes, you are an ignorant believer. Na nagpapatalo ka sa kaaway. Masakit itong sinasabi ko, but I have to say it. Sapagkat hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yung tinatawag na lukewarm na paglilingkod. Mga minamahal, isa po sa mga artista na aking nalaman, si Robert Taylor, bago siya mag-perform, 50 times niya binabasa ang kanyang script. Si Morgan, bago siya mag-preach, mga minamahal, binabasa niya 50 times din ang kanyang isi-share. Ang tanong ko, kayo po ba ay nag-share na? Hindi ba kayo natatakot mag-share?
kung ang sagot ay hindi, ang akin ding sasabihin, dahil tamad kayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, nagpapatalo tayo sa gawain ng kaaway. Pero sa cellphone, grabe ka. Sa Facebook, grabe ka. Sabi ng Panginoon, you are lukewarm. Isusuka kita. Spend time with the Word of God. Sapagkat ang Word of God ay apoy. Yan po yung nagpapaluto sa atin. So, ang tanong, kaya po ba natin gayahin yung writer ng Psalm 119 verse 164 na sabi niya, 7 times a day, I rejoice in the presence of God. Reading the Word of God 7 times a day will help you on fire. Kamusta ang inyong temperature sa paglilingkod? Let us make the Word of God very valuable in our Christian life. Let us search the Word of God day and night. Walang umamin. Yan, kung totoo ka na mananampalataya. Kasi ang mga totoong mananampalataya sa Acts chapter 17 verse 11, hindi sila nangunguntinto na nagbabasa sila ng Biblia sa loob ng simbahan. Pag-uwi pa sa kanilang mga bahay, sila ay nag-aaral. Pero ano ang nangyayari ngayon? Hindi pa nga natatapos yung pananambahan, ay umuwi na kasi busy sila. You are lukewarm, sabi ng Panginoon, isusuka kita. Aso lang ang kumakain ng suka uli. Pangalawang solusyon, mga minamahal. Gusto natin masolve ang atin pong pagiging malamig or lukewarm. Sabi ng verse 18, also buy white garments from me so you will not be ashamed by your nakedness. Sino dito ang okay lang sa kanila yung hubot-hubad, walang damit? Nakakahiya daw, no? Sabi ng Panginoon. Kaya ang advice niya, bumili kayo. Na ibig sabihin, kapag bumili, you really have to value such dress. Just like valuing the gold, maggasto ka para bumili ng salita ng Panginoon, hindi yung kamahal-mahal ng cellphone mo, yung Bible mo ay hiningi mo lang at hindi mo binabasa. Kaganda-ganda ng damit mo, subalit itong espiritual na damit ay hindi mo man lang mabili. They had lost their vestures or pantalon or gamit. Secondly, Jesus not only wants the Laodicean to buy gold, but He wants them to purchase white garments from Him. Kanino? Kay Kristo. If they do this, they will not expose their nakedness to others, and they will not be ashamed. Laodiceans were famous for their glossy black goat's wool. Ignominy, ibig sabihin, yung kahihiyan comes from sin. We will not disgrace ourselves with our sin if we enter into transaction with the Lord Jesus. With clothes that Jesus gives them, they will carry a sense of modesty. This saves us a lot of pain from our disgraceful acts, from exposure while sinning. Jesus saves from behavior that brings embarrassment. These Christians will not hide their face in shame. Hide yourself in the holiness of God, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, Colossians chapter 3 verses 1-11, dahil kay Kristo na itago ang ating mga buhay, ang tinatanaw ng Diyos ay ang kabanalan ni Kristo. Subalit, gusto ng Panginoon na ipamuhay natin ang kabanalan na ibinigay ni Kristo sa atin. At papaano yan siya nangyayari, mga minamahal? Now, maliit pa ako, alam ko na yung magnet, kapag kinuskos mo yung bakal ay nagiging magnetic. Nakasubok na kayo niyan? At yung bakal din, kapag nilagay mo sa mainit na apoy, umiinit din.
Now, gusto ng Panginoon, mga minamahal, na tayo ay bumili ng white garments from the Lord. Na ibig sabihin, itong tinatawag na righteousness, mga minamahal, ay atin pong bigyan ng tamang karampatang panahon sa ating buhay. Yung tayo ay mayroong sufficient time with God. Na pagising sa umaga, Panginoon ang kausapin mo. Bago ka matulog, Panginoon ang kausapin mo. Ang problema ngayon, bagamat ang mga technology ay blessing, ang nangyayari, karamihan sa mga kabataan at kuminsan napapasali ang mga matatanda, nagiging mukhang bata na rin. Ang kanilang panahon ay nasa technology, wala sa theology. Ang kanilang panahon ay sa mga bagay-bagay. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kinakailangan natin na manatili sa presensya ng Panginoon. Yung gospel music, yan ay na-composed for the glory of God. Ang banal na kasulatan was written for the glory of God. Ano ba ang dapat natin gawin? Di ba marunong tayong mag-text? Bakit kung salita ng Panginoon ay wala kayong kaalam-alam? Kasi binulag kayo, nagpabulag kayo sa kaaway. Mas gusto natin mag-text na mga intriga. Mga young people, stop using Facebook para magparamdam kayo na kayo ay mayroong problema. Kaignorantihan yan. Lumapit kayo sa inyong leader. Lumapit kayo sa inyong disciple. Huwag doon sa Facebook. Sinasabi nyo lang, hiwalay na kayo sa boyfriend ninyo, maya-maya, mayroon na namang dalawang boyfriend. Mga minamahal, gusto natin maging malinis sa harapan ng Panginoon. Ating araw-araw, ilapit at ang ating sarili sa cross at alalahanin natin na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross ay binayaran niya ang ating kasalanan noon, kasalanan ngayon, at maging kasalanan bukas. Now, hindi ko sinasabi na tayo ay mamuhay sa kasalanan. Ang sinasabi ko lang dito, kapag ikaw ay kay Kristo, lumalapit, tiyak na ikaw ay mayroong kakampi, mga minamahal. Subalit kapag pumunta ka kung saan-saan dyan, mapapariwara ka. Pangatlo, mga minamahal, na solusyon ay hindi lamang buy pure gold, hindi lamang buy white garments, kundi buy healing ointment. In verse 18 it says, and also ointment for your eyes, so you will be able to see. Bakit ganon? Ang mga taga-Laodicea o Laodicea, mga minamahal, dahil sa dami ng kanilang pera, dahil sa kanilang karunungan, dahil napakagaling nila, naging bulag sila spiritually. Kaya ang sabi ng Panginoon, bagamat sila nga yung mayroong gamot para sa mga bulag, mayroon silang tinatawag na eye salve, mayroon silang ointment na kapag nilagyan nila yung isang bulag, nakakakita yung isang bulag. Pero sabi ng Panginoon, mga bulag kayo para makakita kayo. Ito, bumili kayo ng ointment galing sa akin. Bakit ano ang hindi nila nakikita, mga minamahal? Hindi nila nakikita ng kanilang mga espiritual na mga mata ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga tao. Hindi na sila nagsishare ng salita ng Panginoon. Napakaraming lang dahilan. Kung ikaw ay ganyan, kung pera ang iyong dahilan, isa ka sa taga-Laodicea, kuminsan naman yung kawalan, dahilan mo pa rin. You are still a lukewarm. Sa totoo lang, kapag ikay totoo na sumasampalataya sa Panginoon, hirap at ginhawa, kaya mong gamitin na testimonyo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Nagpapadaya ka sa kaaway kapag sa panahon na mayroong pera ay hindi natutuwa ang Panginoon. Sa panahon na nasa kawalan, mas lalo na hindi mo na ipapakilala ng Panginoon. Nagpapadaya ka sa iyong kaaway, minamahal. Laodicea was known for their eye salve medicine, for eye treatment, but Jesus said, buy from me a healing ointment. The third thing that Jesus wants the church to buy is an eye salve.
that allows us to see spiritually. Mga minamahal, ano ba ang ating nakikita? Daigdig o langit? Ang langit ay totoo. May mga bagay na hindi tayo nakikita dahil sa kaliitan. Gamitan mo ng microscope, nandyan. May mga bagay na nakatago, gamitan mo ng endoscope, ay nandyan. Mga bagay na napakalayo, hindi mo nakikita, gamitan mo ng telescope, ay nandyan. Ang langit, gamitan mo ng Biblia, ay nandyan, mga minamahal. Kinakailangan lamang, mga minamahal, na hindi tayo lumapit sa kung ano-ano. Katulad sa kanila, itong ISAB, gamit ito ng mga cultic temple doon sa kalang panahon. Subalit ang sinasabi ng Panginoon, what you need is Jesus. Our only need is Jesus. Ang gamot ng Panginoon Jesucristo, kinakailangan lamang na ating kilalanin ang Panginoon Jesucristo, na ang ating Panginoon Jesucristo ay siya yung noon, ngayon at magpakailanman. He is even the Creator, the Redeemer, and He is also the soon-coming King. He is the King of Kings. At pangako na hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Minsan, mayroong isang orator na napakagaling niya mag-orate. At nag-retired siya. Sabi ng mga bisita, mag-orate ka nga, i-orate Psalm 23. Sabi niya, papayag lang ako kapag papayag ang kaibigan kong pastor na matanda. Para mapapayag siya, pumayag ang pastor noong ang orator ay nag-orate. Napakagaling. Nagtatalunan ang mga tao, naglulundagan ang mga tao sa galing niya. Dumating na ang pastor sa kanyang punto. Ang mga tao ay hindi lumundag, subalit umiyak, mga minamahal. At tumindig ang orator, sabi niya, do you know ano ang kaibahan? Si pastor, hindi lang Psalm 23 ang kanyang alam, kilala niya ang kanyang Diyos. Ang aking tanong sa inyo sa umagang ito, totoo bang kilala niyo ang inyong Diyos? Na ang ating Diyos ay makapangyarihan. Na ang ating Diyos ay ating Ama at hindi niya tayo pababayaan. That is the promise of God. Let us all stand up right now and let us make a commitment na sa kabila ng kahirapang ito, sa kabila ng pandemic, maging mainit tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Na ang Diyos ay prioridad pa rin natin. Na ang ipinapagawa ng Diyos ay prioridad pa rin natin. Darating siya at ang sabi niya, dala-dala niya ang reward. Ang kanyang i-reward, primarily, yung mga soul winners. Yung mga nagpapastor, nag-aalaga, ay kanyang i-reward. Ang aking tanong, are you preparing yourself for the coming of the Lord? Kung hindi, ang aking sasabihin is, make a commitment na simula sa araw na ito, magpakainit ka para hindi ka sabihin ng Panginoon, iluluwa kita. Let us all stand up right now. And let us make a commitment to Him. Let us make a commitment. Hallelujah.